Espiritu. Okay? Naway ang bawat isa ay mabless sa araw na ito. Nung nilagay ng ating Panginoong Yahweh ang tao, inilagay niya ito sa halaman ng Eden upang ito'y pagyamanin at pagpalain. Sinabi niya sa tao, makakain mo malimang buwang kahoy sa halaman. Ngunit, maliban, sabi niya, maliban sa punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman sa mabuti at masama. Kapag kinain mo ito, ikaw ay mamamatay. Yun ang sabi ng ating Panginoon. Pero pagdating sa babae, dahil hindi nasabihan si Eva sa bagay na ito, si Adan lang. Kaya para sa babae, sa paningin niya, yung punong kahoy yung napakaganda. Napakaganda ng punong kahoy na yun. Iniisip niya na kahanga-hanga na magkaroon ng karunungan. Kaya nga nag-isip niya na pumitas ng bunga na iyon. Pagkatapos ng pumitas noon, binigyan niya pa ang kanyang asawa. Silang dalawa ay kumain ng pinagbabawal ng bunga kahoy. So, nung kinain nila yung pinagbabawal ng bunga kahoy, ano nangyari sa kanila? Nagkaroon sila ng kaalaman sa mabuti at masama. Doon nila nalaman na sila pala yung mga hubad. Nung malaman nila na sila yung hubad, natakot sila. Nagtago sila sa halaman. Nung naramdaman nila na ang ating Panginoon ay dumarating, nagtago sila sa halaman. Ginawa nila, kumuha sila ng mga dahon at pinagtagpitat nila para takpan yung kanilang kahubaran. So, nung tawagin sila ng ating Panginoon, sabi niya, lalaki, asan ka? Ang sabi niya, nagtago po ako kasi po ako sa hubad. Bakit ka hubad? Bakit kinain mo ba yung pinagbabawal kong buwang kahoy? Yun ang sabi niya kay Adan. Ang sabi niya, kasi Panginoon yung babae na binigay niyo sa akin, isinisi niya sa babae, yung pagkakasalan na nagawa niya. At tapos naman, ang naging sagot naman ng babae, kasi Panginoon yung ahas, tinukso niya ako, nagpasa-pasa ang kasalanan. Hindi nila tinitignan ang sarili nilang kasalanan. Ipinasa nila yung kasalanan sa bawat isa. So, walang umaamon ng kasalanan na nagawa nila. Kaya nga, sila'y hubad. Alam niyo ba yung salitang hubad? Bakit sila naging hubad? Kasi nga sinasabi ng ating Panginoon sa aklat ng pahayag, ang hubad ay siya yung reyna ng kahalayan. Kapag ikaw ay hubad, hindi ba tinutukoy dito yung kahalayan? Kaya nga tinatawag na hubad sila kasi nga sila ay hubad sa kasalanan. Doon nila na-realize na sila pala ay hubad dahil pumasok sa kanila ang kasalanan. Pero nung hindi pa sila nagkakasala, wala sa kanilang kaisipan ng kahalayan. Ang nakikita lang nila yung spiritual. Balot sila ng spiritual sa kanilang katawan. Hindi nila nakikita yung kahubaran nila. Wala sa kanilang isipan yung kasalanan. Pero nung sila'y nagkasala, ang kaluwalhatian ng Diyos ay nawala sa kanila. At sila'y nag-umpisang maging hubad. Kaya nga ang title natin ngayon, mga bulag sa Espiritu. So, nung sila'y magkasala, hindi na nila nakikita yung spiritual na sumasa kanila. Kundi ang nakikita na lamang nila yung kahubaran dahil sa kasalanan. Madalas, iniisip natin, yung katulad ni Adan at ni Eva, tayo rin is mga bulag sa Espiritu. Sa paanong paraan tayo nagiging hubad sa Espiritu? Akala lang natin tayo mga Kristiyano na, tinawag tayo ng ating Panginoon, dahil ito'y sapat na. Pero, mas madalas na namumuhay sa pagiging bulag ang mga Kristiyano. Sa paanong paraan? Madalas, sinisisi natin sa iba yung mga bagay na nagawa natin kasalanan. Nagre-regret tayo sa buhay natin, isinisisi natin sa ibang tao yung nangyayari sa atin. Isinisisi natin lahat sa ibang tao. Ganyan tayo. Hindi natin nakikita yung sarili natin. Isinisisi natin sa iba, gayong desisyon naman natin sa mga bagay na ginagawa natin. Bago ang lahat ng yun, pinagsabihan na ng Diyos si Adan. Pero desisyon niya na gawin yung bagay ng isang kasalanan. Sa atin din naman, lahat ng mga nangyayari sa buhay natin, desisyon natin yan. Hindi yan desisyon ng ibang tao, kundi desisyon mo yan. Madalas, sinisiraan natin ibang tao, sinichismis natin ibang tao, pero tayo rin naman, ginagawa rin naman natin yan. Sino bang tao na hindi nagchismis sa kanyang kapwa? Sinong tao na hindi nanira sa kanyang kapwa?
Lahat tayo ginagawa yan, pinag-uusapan natin ang ating kapwa. Pero pinakamatindi sa lahat, nakikita natin ang kasalanan ng ibang tao, pero hindi natin nakikita ang kasalanan natin. Sa sarili natin. Tayong makasalanan, madalas nating hamakin ang ibang tao, pero sa sarili natin, hindi natin makita. Kasi nga, bulag tayo sa espiritu. Pero malinaw ang ating mga mata pagdating sa kasalanan ng ibang tao. Ganyan ang isang tao. Bilang mga mananampalataya, dapat malinaw sa atin yung espiritual. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, naparito ako sa sanlibutan ito, ngunit hindi ako tinanggap ng taga-sanlibutan. Pumunta ako sa aking bayan, pero hindi ako tinanggap ng aking bayan. Naparito ako upang magsilbing ilaw ng sangkatauhan, upang ang mga taong sumampalataya sa akin ay hindi na mamuhay sa kadiliman. Pero bakit ang mga mananampalataya ay namumuhay pa rin sa kadiliman? Kasi nga, bulag pa rin sila magpahanggang ngayon. Kung sila ay namumuhay ng maliwanag, nakikita nila, hindi na sila bulag sa espiritu. Nakikita nila ang kanilang dinadaanan. Alam nila kung ano yung dinadaanan nila. Kasi nga, ang Panginoong Jesucristo mismo nagsisilbing ilaw nila sa buhay nila. Pero dahil nga ang tao namumuhay sa pansarili niya lamang, siya'y nananatili sa kadiliman. Kaya nga hindi niya makita yung purpose ng buhay niya. Kung bakit ka naging Kristiyano, kung bakit ka sumasampalataya sa Panginoon, walang purpose yung bilang, yung pananampalataya mo. Basta ka lang naging Kristiyano. Nagkikisabay-sabay ka lang sa mga tao. Nagsisimba ka lang every Sunday, pero walang purpose yung buhay mo. Walang patutunguhan. Sabi nga ni Apostle Paul, hindi ako sumusuntok sa hangin. Ibig sabihin, ang bawat lakad natin ay may purpose. Tinawag kayo ng ating Panginoon dahil alam niya na kayo'y pinili ng ating Panginoon. May dahilan kung bakit kayo tinawag ng ating Panginoon. Hindi lang aksidente na kayo narito, kundi yan ang kalooban ng ating Panginoon para sa inyong lahat. Ang plano ng ating Panginoon, kayo ay magkaroon ng pananampalataya at magkaroon ng kaligtasan. Yan ang layunin ng ating Panginoon. Kaya nga yung mga tao noong unang panahon, nasabi nga ng ating Panginoon, isusuko ko sa inyo ang banal na Espiritu Santo. Bakit? Ang sabi niya, pagdating niya ay kanyang patutunayan sa mga tao sa sanlibutan kung ano yung pagkakasala. Dahil ang mga tao sa sanlibutan, hindi na nila alam yung tama at mali tungkol sa mga bagay na pagiging matuwid at tungkol sa paghatol ng Diyos. Totoo yan. Nung bata ako, ito yung natutunan ko. Kapag ikaw ay masama, mapupunta ka sa impyerno. Kapag ikaw ay mabuti, pupunta ka ng langit. Hanggang sa paglaki ko, yan ang alam ko. Pero ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, sinasabi niya dito, na patutunayan ko sa mga tao sa sanlibutan kung ano nga ba yung pagkakamali tungkol sa pangunawa nila sa kasalanan. Yun ang nais ng ating Panginoon. Ang kala lang natin, magiging mabuti tayo, makakapunta tayo ng langit. Kaya nga dapat ito ang ating Panginoong Jesucristo upang buksan ang ating mga mata pang espiritual. Alam niyo ba kung bakit? Kasi nga tayo'y mga nabubuhay sa espiritual. Si Adan, kung babasahin natin ang kahulugan ng Adan, sa Hebrew, espiritual na nabubuhay. So tayong lahat ay nagmula kay Adan. Tayo'y mga espiritual na nabubuhay. Binigyan lang tayo ng ating Panginoon ng katawang lupa. Ito, katawan na ito. Para yung ating espiritu ay makakilos na maayos. So tayo mismo ay may tuturing ng ating Panginoon na espiritual na nabubuhay. Sapagkat ang ating Diyos ay espiritu, nang likhain ng Diyos yung tao, hininga niya ito sa ilong. Yung bahagi ng ating Diyos ay yung pagiging espiritu niya, ibinigay niya sa atin. Kaya nga ang tao, ang kanyang espiritu na nabubuhay habang buhay. Hindi ito yung kamatayan lang, hindi ito natatapos sa pagkamatay ng tao. Pagkatapos mamatay ng tao, dito papasok yung paghahatol ng ating Panginoon. Kung siya may papasok sa langit, o siya may magpupunta sa impyerno. Pero ang tao ay nabubuhay habang buhay, pero hindi sa mundo ito. Spiritual. Ang tao magkakaroon ng habang buhay na pamumuhay. Dalawa lang. Kaparasahan sa impyerno o ang buhay na walang hanggan. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, mali sila tungkol sa kasalanan.
sapagkat hindi sila nanalig sa iisang Diyos. So ang mga tao dito sa mundong ito, mali ang pag-unawa nila patungkol sa pananalig. Yung ibang tao, sinasabi nila, okay lang na hindi ako magsimba. Basta may faith ako sa Panginoon. Okay lang na hindi ako magsimba. Basta nagdarasal ako. Ganyan ang pananampalataya nila. Dahil nga, mali ang kanilang pang-unawa, okay lang na hindi magsimba. Kaya nga kanina sa preaching ni Pastor, napakahalaga ng araw ng linggo. Ang araw ng linggo ay tinakda ng ating Diyos bilang pamamahinga. Hindi pagpapahinga ng ating katawan, kundi pamamahinga dahil itinuring niya itong araw ng banal. So, araw ng banal, pakikibahagi natin sa ating Panginoon. Pagpapahinga ng ating katawang lupa, pero ang ating espiritu ay hindi pagpapahinga. Ito'y pagpaparangal sa ating Panginoon. Kaya nga tayo nagsisimba every Sunday upang tayo makibahagi sa pagpapahinga na ginawa ng ating Panginoon. Pero hindi tayo magpapahinga sa bahay, kundi makikinig tayo ng salita ng ating Panginoon. Amen. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Amen. Ang tunay na pagkain ng isang tao ay ang salita ng Diyos mismo. Pero ang tao, pinipilit niya kumain na panglabas. Pero kahit na kumain ka pa ng kumain, pero ang iyong kaluluwa, nagsusumamong sa iyo. Pakainin mo ako ng spiritual na pagkain, pero hindi ko maririnig ang ating katawang lupa. Dahil nasasakop ito ng kasalanan. Kinakailangan na bilang sa mananampalataya, ang mag-ibabaw sa iyo ang Espiritu mismo niyo. Upang kayo'y lumaya sa kasalanan. Kung ang mangingibabaw sa inyo ang kasalanan, ang inyong kaluluwa ay mapupunta sa impyerno. Kaya nga kinakailangan natin magsimba every Sunday. Upang sa gayon, tayo'y makalapit sa ating Panginoon at tayo'y makahingi ng tawad at tayo'y lalaya sa ating mga kasalanan. Yan ang nais ng ating Panginoon para sa atin. Kaya nga sinasabi ng ating Panginoon, ngunit sinasabi ko sa inyo, malibang magsisi kayo at talikdan ng inyong mga kasalanan, kayo man ay mapapahamak. Yan ang pangunawa ng mga tao. Iniisip nila na hindi na sila magsisimba basta mananampalataya sila. Pero para sa ating Panginoon, ang kaligtasan, ang tunay na kaligtasan ay ang pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Yan ang tunay na kaligtasan para sa lahat ng mga tao. Kaya nga naparito ang ating Panginoong Jesucristo. Yan ang dahilan kung bakit naparito ang ating Panginoon. Kaya nga, nag-alay siya ng buhay para sa ating mga kasalanan. Hindi para sa mga anumang bagay na dito sa mundong ito, kundi para sa ating mga kasalanan. Yan yung dahilan kung bakit naparito ang ating Panginoong Jesucristo. Ang ating kasalanan mismo magdadala sa atin sa impyerno. Yan ang dahilan kung bakit tayo humihingi ng tawad sa ating mga kasalanan. Kaya nga, sinasabi ng ating Panginoon, sapagkat kamatayan ang kabayan ng kasalanan. Ang ating Panginoon mismo ang nagbayad ng ating mga kasalanan. Ang buhay na mismo ang nagbayad para tayo mapalaya sa ating mga pagkakasala. Kasi nga tayong lahat ay nagkasala. Hindi natin naabot yung kaluwalhatian ng ating Panginoon. Yung kasalanan na ito yung naging barrier natin sa pagitan ng ating Panginoon. Dahil sa kasalanan ito, nahiwalay tayo sa ating Panginoon. Pero naisip niya na isusugo ko ang aking anak upang sa gayon, ang aking mga anak ay makabalik muli sa akin. Ibinigay na sa atin ng ating Panginoon ang kanyang bugtong na anak nang sa gayon tayo'y magkaroon muli ng buhay na walang hanggan. Pero, choices natin kung tayo sasampalataya sa kanyang bugtong na anak. Kaya nga tayo narito upang tayo'y magkaroon ng pananampalataya sa pamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Yan ang dahilan kung bakit naparito ang ating Panginoong Jesucristo sa mundong ito. Inialay niya kanyang buhay upang tayo tubusin sa ating mga kasalanan. Ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak para sa atin. Actually, hindi tayo karapat-dapat na tumanggap ng buhay na walang hanggan sapagkat tayo sa mga makasalanan. Pero ginawa yun ng ating Panginoon dahil sa pagmamahal niya para sa atin. Biruin nyo, mga bagay na nilikha ng ating Panginoon, pag-uukunan niya ng pansin, ibibigay niya ang kanyang anak para lamang sa bagay na ito na nilikha niya. Hindi ba natin maitutuloy na napakalaking pagmamahal niya ng ating Panginoon? Malaking pag-ibig ng ating Panginoon para sa atin.
Kahit ang buhay pa ng kanyang anak, ibinigay niya para sa atin. Huwag lang tayo mapunta sa impyerno. Dahil nilikha ang impyerno para sa mga fallen angel, hindi para sa tao. Pero ang tao, choices niya na mapalayo sa Panginoon. Dahil namumuhay siya sa kasalanan. Alam niyo ba, sinasabi ng ating Panginoon, ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Yan ang dahilan kung bakit ang ating Panginoong Jesucristo doon sa harapan ni Pilato, pinarusahan ng ating Panginoon dahil sa ating mga kasalanan. Dahil sa ating mga kasalanan, hanggat hindi natin nare-realize ang ating mga kasalanan, never tayo magkakaroon ng pananampalataya sa ating Panginoon. Never tayo magkakaroon ng faith sa ating Panginoon hanggat hindi natin nararanasan yung pagsisisi sa buhay natin. Hanggat hindi kayo nagsisisi, hindi kayo lalaya sa kasalanan. Kaya nga sabi niya, siya ay binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Tayo'y gumaling dahil sa panghirap na dinanas niya. So paano parang tayo gumaling? Ang kagalingan nito, hindi kagalingan ng karamdaman lang. Binago tayo ng ating Panginoon. Tayo yung mga marumi. Pero nilinis na tayo ng ating Panginoon sa pamagitan ng kanyang dugo na dumanak doon sa krus. Kung nararamdaman ninyo ang pag-ibig ng ating Panginoon, alam ninyo kung gaano kasakit para sa Ama yung nangyari sa kanyang anak. Pero para sa atin, wala lang yun kasi nga hindi natin nararamdaman yun. Wala lang sa atin kung may karamdaman yung ibang tao kasi nga hindi naman natin nararamdaman yun. Makakaramdam lang yung tao may karamdaman din. Cancer to cancer, maunawaan niya yung tao na yun. Pero kung ikaw ay wala kang pananampalataya ko ng pag-ibig sa ating Panginoon, hindi mo maunawaan ang damdamin ng ating Panginoon. Kaya nga sa buhay natin, sabi niya nga, ngunit ipinataw ni Yahweh ang kaparsan, tayo ang dapat tumanggap. Napakabuti ng ating Panginoon. Ipinataw na niya sa kanyang bugtong na anak ang kaparsan, tayo dapat ang tumanggap. So ibig sabihin, malaya na tayo sa kaparsan na yun. Hindi na tayo dapat pang parusahan pa. Ibinigay na sa atin yung kalayaan ng ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Malaya na kayo sa kasalanan, pero hindi kayo malaya magpatuloy sa pagkakasala. Ibig sabihin, malaya na kayo. Gawin ninyo ang nais ng ating Panginoon. Gawin ninyo kung ano ba ang kanyang kalooban. Kaya nga ginagawa ng Diyos na ipadama sa atin yung pagmamahal niya. Sa paraan. Sa everyday na bumabangon ka, binibigyan ka pa ng Panginoon ng hininga. Binibigyan ka pa niya ng pagkakataon magsisi sa iyong mga kasalanan. Binibigyan ka pa ng tsansa na hanapin mo yung Panginoon. Hanapin mo ang presensya ng ating Panginoon. Yun ang nais ng ating Panginoon sa buhay natin. Kaya nga isipin natin mabuti kung ano bang ginawa ng ating Panginoon para sa atin. Alam nyo, may tatlong bagay na hindi nakikita ng tao. Hindi kayang makita ng tao sa kanyang mga mata. Una, ang kahalayan. Hindi mo makikita sa isang tao kung siya ay namumuhay sa kahalayan. Maaari mong itago yung pamumuhay mo bilang may kahalayan sa sarili mo. Pero hindi makikita yun ng ibang tao. Malaya kang manood ng mga mahalay na panoorin. Pero hindi yan kaya makita ng ibang tao. Ikaw lang ang nakakakita. Kaya mo, itago yan. Pero sa sarili mo, bulag ka sa Espiritu. Pangalawa, hilig ng laman. Ikaw lang ang may alam sa hilig ng laman na yan. Ikaw lang. Maaari mong itago sa ibang tao, pero hindi mo maitatago sa sarili mo. Ang ikatlo, ang kasalanan. Maaari mong itago ang kasalanan sa ibang tao, pero sa sarili mo, alam mo kung anong bawat kasalanan na meron ka. Yan ang mga bagay na hindi makita ng ibang tao. Maging tayo man, hindi natin makita yung mga bagay na ginagawa natin. Hindi na naayon sa paningin natin. Ang mga tama ay ginagawa natin mali. Ang mali, ginagawa natin tama. Nagiging normal para sa akin ang kasalanan. Ninonormal natin ang kasalanan sa buhay natin. Ibig sabihin, nagiging bulag tayo sa Espiritu. Kapag nagpapatuloy tayo sa mga bagay na kasalanan, bulag tayo sa Espiritu. Kung tayo namumuhay sa liwanag, namumuhay tayo sa
kalooban ng ating Panginoon. Pero yung mga bagay na hilig ng laman, yan yung mga bagay na malayo na sa salita ng Diyos. Mga bagay na ninanais ng tao. Mga bagay na sobra-sobra. Kung paano naghangad si Adan at Eva na maging katulad ng Diyos, na kung paano sila naghangad ng karunungan ng mabuti at masama, naging gahaman sila. Pero ano naging bunga? Kamatayan ang naging bunga ng pagiging gahaman nila. Ano naging bunga? Pinalayas sila. Ganon din para sa atin. Tayo hindi mapapabilang sa kaharian ng langit dahil sa hilig ng ating laman, dahil sa kahalayan, dahil sa kasalanan. Walang maruming makakapasok ng langit. Mahirap magpakabanal, pero sabi ng ating Panginoon, magpakabanal ka sapagkat ang Diyos ay banal. Hindi mo makikita ang Ama kung hindi ka magpakabanal. Dahil yung nilikhang tao, nilikha siya sa wangis ng Diyos. So ang Diyos ay banal. Dapat din tayo magpakabanal. Ang baboy kapag isinilang dahil, pero paglaki niya baboy pa rin siya. Walang magbabago sa baboy. Pero tayo, nilikha tayo ng Espiritu, walang magbabago sa atin. Nilikha tayo ayon sa wangis ng Diyos. So hindi tayo dapat magbago. Ang tao, choices niya na magbago. Kasi nga, nagpatokso siya sa demonyo. Yan ang pagkakamali ng tao. Kaya nga tayo mismo ay dapat mamuhay ng naayos sa kalooban ng ating Panginoon. Mamuhay tayo na malinaw ang ating mga mata. Huwag natin inormal yung mga bagay na kasalanan. Maraming kasalanan na inormal lang natin kasi nga hindi tayo nakikita ng tao. Dahil hindi ito alam ng ibang tao. Pero ang Diyos alam niya ang mga bagay na yan. Alam ng Panginoon kung ano mga ginagawa mo. Sa bawat araw na pagkakasala mo, nandyan lang sa tabi mo ang ating Panginoon. Isipin mo, nandyan yung Panginoon sa harapan mo. Hindi mo siya nakikita. Gumagawa ka ng kasalanan. Hindi ba kahubaran sa harapan ng ating Panginoon yan? Kahubaran yan sa harapan ng ating Panginoon. Dahil namumuhay kayo sa kasalanan. Pero kung namumuhay kayo na matuwid sa ating Panginoon, hindi kayo mamumuhay na may takot sa harapan ng ating Panginoon. Mamumuhay kayo na may kapayapaan sa harapan ng ating Panginoon. Dahil ang namumuhay sa kasalanan ay may kamatayan. Ang taong namumuhay na wala ang Diyos, walang kapayapaan. Totoo yan. Walang kapayapaan ang namumuhay na mag-isa. Kaya nga sabi ng Panginoon, ang namumuhay sa hilig ng laman ay walang kapayapaan at wala rin buhay. Ngunit ang namumuhay sa Espiritu ay may buhay. Sa harapan ng ating Panginoon. Nasa Kanya ang Espiritu, nasa Kanya ang kapayapaan. Kaya nga sa mundong ito, sinasabi ng ating Panginoon, siya lamang ang daan, ang buhay at katotohanan. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So walang ibang daan upang tayo mapunta ng langit kundi manampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya tayong lahat ay may tuturing ng makasalanan sa harapan ng ating Panginoon. Pero hindi ibig sabihin nun, magpapatuloy tayo sa pagkakasala. Sa harapan ng ating Panginoon, dapat imulat natin ang ating mga mata. Imulat natin ang ating mga mata. Hanapin natin yung liwanag na yun mula sa ating Panginoon. Kinakailangan natin ang liwanag din. Kaya nga sinabi ng ating Panginoon, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatawan. Kaya ibinigay niya kanyang buktong na anak, upang ang sino mas sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nasa inyo ang buktong na anak, upang hindi na kayo mapahamak pa. Pero bakit napapahamak pa rin ng mga tao? Bakit mas maraming Kristiyano ang nasa impyerno? Binigyan na sila ng pagkakataon na marinig ang salita ng Diyos, pero inignore pa rin nilang panawagan ng ating Panginoon. Napakalaki ng habag ng ating Panginoon para sa ating lahat. Ibinigay na sa atin ang kanyang buktong na anak. Pero, bakit hindi pa rin tayo sumasampalataya? Dahil mas mahalaga sa atin yung mga bagay na nakikita natin sa mundong ito. Hindi natin nakikita yung mga bagay na mas mahalaga para sa ating kaluluwa. Ito yung pagsamba natin every Sunday. Ito yung kailangan natin. Yung salita mismo ng ating Panginoon upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan ang nais ng ating Panginoon para sa atin. Kaya nga, hindi ako naparito, sabi niya. Hindi ako naparito para tawagin ng mga matutuwid. Naparito ako upang tawagin ng mga makasalanan. Kung tayo tinuturing natin ang ating sarili na makasalanan, lalapit tayo sa ating Panginoon. Pero kung itinuturing natin ang ating sarili bilang mga matutuwid, hindi tayo lalapit sa Panginoon.
Sasabihin ng ibang tao, anong bagay dapat kong ipagsisi? Wala akong dapat ipagsisi sa harapan ng ating Panginoon kasi hindi naman ako pumapatay. Wala akong ginagawang masama. Ganyan ang mga tao. Sa paningin nila, wala silang kasalanan ginagawa. Pero para sa ating Panginoon, tayong lahat ay isang makasalanan. Kaya nga sinabi na, hindi ko tinawag ang mga tao na tutuwid. Ang tinawag ko yung mga makasalanan upang sila'y magsisi sa kanilang mga kasalanan. Kaya nga tayo, nandito tayo upang tayo magsisi sa ating mga kasalanan. So, paano natin masasabi na tayo isang hubad sa Espiritu? Paano natin masasabi na tayo hubad sa Espiritu? Tayo yung mga bulag. Mga bulag tayo kasi nga hindi natin makita yung pag-ibig ng Diyos. Mga bulag tayo kasi nga naghahanap tayo ng mga palatandaan na kung saan ibinigay na sa atin ng ating Panginoon yung salita niya, pero hinahanap pa rin natin yung palatandaan bago tayo sumampalataya sa Kanya. Gayong sinabi ng ating Panginoon, mapalad ang tao na nananampalataya kahit hindi nakikita ang ating Panginoon. Amen. Kaya nga huwag tayo maghanap ng palatandaan bago pa tayo sumampalataya. Mga hubad tayo sa Espiritu. Alam niyo kung bakit? Dahil sinabi ng ating Panginoon, huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Pero sino sinasamba ng ibang tao? Kanilang kayamanan. Sinasamba nila ang kanilang kayamanan, kaya nagiging hubad sila sa Espiritu. Ano ang kanilang kayamanan? Every Sunday, pahinga, araw ng pagsamba. Pero anong ginagawa nila? Nagtatrabaho pa rin sila kahit na araw ng linggo. Wala nang kapahingahan para sa kanila. Dahil para sa kanila, kinakailangan nilang kumita ng pera. Kinakailangan nila magpakayaman. Napalito nga sila dito sa Korea para kumita ng pera. Minsan, i-invite pa nga yung ibang tao Kasabihin nila, linggo na nga lang pahinga ko kukunin mo pa. Ganun ang mga tao. Tayo, bilang mga mananampalataya, narito tayo para humingi ng kapatawaran sa lahat ng ating mga kasalanan. Narito tayo dahil hinahanap natin ang ating Panginoon. Dahil tayo yung mga hubad. Sa harapan ng ating Panginoon, masasabi ba natin na hindi tayo mga bulag? Bulag tayo sa Espiritu. Bakit? Ang sabi ng ating Panginoon, sino ang lalaki na tumingin na may mahalin sa isang babae? Siya yung nangangalan niya. Masasabi mo ba na nangangalan niya ka sa iyong asawa? Oo. Kapag tumingin ka sa babae na may mahalin, nangangalan ka na. Hindi ba hubad? Hindi ba bulag ka sa Espiritu? Bulag ka sa Espiritu. Normal para sa iyo na tumingin na may mahalan. Pero hindi mo alam, para sa Panginoon, ikaw ay nangangalo niya. Hindi ka lang nangangalo niya, nagkakasala ka pa sa iyong asawa at sa ating Panginoon. Ang sabi ng ating Panginoon, huwag kang mapupuot sa iyong kapatid. Pero ang napupuot sa kanyang kapatid ay mamamatay ka. Sino hindi napupuot sa kanyang kapatid? Lahat tayo napupuot sa ating kapatid. Dumanas tayo ng pagkapuot sa ating mga kapwa. Ang sabi ng Panginoon, magpatawad ka. Pero hindi nagpapatawad, hindi rin patatawarin sa kasalanan niya. Sino tao hindi nagalit? Lahat tayo nagagalit. Lahat tayo nakakaramdam ng galit sa puso natin. Kaya lahat tayo ay nagkakasala. Hindi natin masasabi na wala tayong kasalanan sa harapan ng ating Panginoon. Ang tao, inonormal niya lang yung mga kasalanan dahil hindi siya nakikita ng ibang tao. Pero sa harapan ng ating Panginoon, bulag ka sa Espiritu. Dahil hindi mo nakikita ang ating Panginoon. Hindi mo siya nakikita. Kung nakikita mo lang ang ating Panginoon, sigurado hindi mo gagawin ng mga kasalanan yan. Pero dahil hindi mo nakikita ang ating Panginoon, ginagawa mo pa rin ang mga kasalanan. Hindi ka nagkakaroon ng takot sa harapan ng ating Panginoon. Sabi nga ng ating Panginoon, ang tunay na karunungan ay yung pananampalataya. Pero kung hindi ka nananampalataya sa ating Panginoon Jesucristo, magpapatuloy ka pa rin sa pagkakasala. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng demonyo. Nagiging kampo tayo ng demonyo tuwing tayo nagpapatuloy sa mga kasalanan. Tuwing gagawin natin ang mga bagay na labag sa batas ng ating Panginoon. Tayo mga hubad, tayo mga bulag sa Espiritu. Hindi natin nakikita yan. Pero sa harapan ng ating Panginoon, tayo mga makasalanan. Hindi natin nare-realize na tayo pala yung mga makasalanan sa harapan ng ating Panginoon.
Kaya nga sinasabi ng ating Panginoon, hindi niyo ba alam na kayo'y templo ng Espiritu ng Diyos? Kayo'y templo ng Espiritu ng Diyos. Sasabihin naman ng iba, malaya akong gawin ang lahat ng gusto ko. Malaya akong magpakalasing, malaya akong uminom, malaya akong magsayaw-sayaw sa mga bar, malaya akong makipag-disco, malaya akong mag-games, malaya akong mag-tiktok, magsayaw-sayaw. Lahat ng yan is kalayaan ko. Choices ko yan. Pero sabi ng ating Panginoon, hindi lahat ay mabuti. Hindi lahat ay nakakabuti. Lahat ng ginagawa. Bakit? Dahil kayo'y templo na ng ating Panginoon. Tinubos na kayo ng ating Panginoon. Binili na kayo sa halaga ng buhay ng ating Panginoon Jesucristo. Hindi niyo na pagmamay-ari ang inyong katawan. Hindi na natin pagmamay-ari ito. Ang sabi ng Biblia, gamitin natin ito para parangalan ng ating Panginoon. Hindi natin ito gagamitin para tayong mangalunya. Dahil pagmamay-ari na ng Panginoon ang ating katawan. Anong sabi niya? Parurusahan ko ang magwasak ng aking templo. So magpakalasing ka, sabihin mo, malaya akong gawin ang lahat ng bagay. Sisirain ko yung mga bagay na ito. Para sa atin, gagawin natin mga bagay ito kasi iniisip natin, wala naman akong tinatapakang ibang tao. Wala akong tinatapakang ibang tao, kaya malaya akong gawin ang lahat ng bagay ito. Pero sa Panginoon, wala ka ng kalayaan. Alipin ka na ng ating Panginoon Jesucristo. Maliban na lamang kung kayo magpaalipin sa demonyo. Yan ang kasalanan. Kung kayo nagpapatuloy sa pagkakasala, yan ay alipin. Nagiging alipin na kayo ng demonyo. Pero kung ang ginagawa ninyo mga bagay na espiritual, kayo'y alipin ng ating Panginoon Jesucristo. Amen. Gamitin ninyo ang inyong katawan para parangalan ng ating Panginoon. Hindi para tayo magkasala sa harapan ng ating Panginoon. Gamitin natin ito upang tayo magpuri, manalangin, mag-evangelize, magbasa ng Bible. Yan ang layunin ng namumuhay sa Espiritu. Yan ang layunin ng namumuhay sa liwanag. Pero kung kayo'y namumuhay sa kadiliman, wala sa inyong kapayapaan, patuloy pa rin kayo sa mga paggawa ng kasalanan. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, paparusahan ko ang magwasak ng aking templo. Kayo ang templong yan. Kung isipin natin, na ito pala yung katawan ng ating Panginoon, ito pala yung templo. So, hindi na magpapatuloy sa pagkakasala. Titigilan ko na ang pag-inom ng alak, titigilan ko na ang games, titigilan ko na ang yosi, titigilan ko na yung pagpunta sa mga disco. Kasi na hindi nakakalugod sa templo ng ating Panginoon. Pero kung tayo'y mamumuhay sa Espiritu, nakakalugod yan sa ating Panginoon. Amen. Yan ang nais ng ating Panginoon. Kaya nga, namatay siya para sa lahat. Sinabi niya, namatay siya para sa lahat upang yung mga nabubuhay ngayon ay hindi na mamuhay sa pansarili nila. So may purpose na ang ating buhay ngayon. May purpose na ang ating buhay. May direksyon na ang ating pamumuhay ngayon. Dahil nasa atin ang ating Panginoong Jesucristo. Huwag tayong mamuhay na walang direksyon. Huwag lang tayong mamuhay na puro kayamanan. Pagtatrabaho, trabaho. Alam niyo kung bakit? Ang sabi ng ating Panginoon, sapagkat ano ba mapapalala isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig. Kung mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa. Ano may babayad niya upang mabawi ang kanyang buhay? Pera? Sa palagay mo ba kapag nasa harapan ka ng ating Panginoon, Panginoon, ito ang aking kayamanan, ibalik mo lang ang aking buhay. Hindi pwede. Hindi maaari yun. Hindi maaari yun. Kaya nga sabi niya, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangat na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapaghatian. Dahil sa paghangat natin na yumaman, trabaho tayo ng trabaho, pero hindi natin alam, nagtatrabaho tayo para sa ating kamatayan. Ang tao, nagtatrabaho kahit araw ng linggo, yung kanyang templo ay nasisira na ang ating katawan, nagkakaroon ng karamdaman. Ang daming karamdaman ng tao dahil wala nang kapahingahan ng kanilang katawan. Kaya nga sabi niya, kayo'y nalalayo na at nasasadlak sa lahat ng mga kapighatian. So nagtatrabaho pala kayo, hindi para yumaman, kundi para for the future, meron kayong pera para sa pagpapagamot ninyo sa inyong sarili.
at nagtitiwala sa ating Panginoon, hindi kayo pababayaan ng ating Panginoon. Dahil nga ang ating Panginoon, hindi siya naparito para gawing tinapay yung bato na yun. Nung sinabi ng demonyo sa kanya, kung ikaw ay ang anak ng Diyos, gawin mo nga tinapay ang batong ito. Hindi ginawa ng Panginoong Yesus. Alam niyo kung bakit? Dahil hindi naparito ng Panginoong Yesus Kristo para sa tinapay. Hindi para sa dito sa ating katawan lupa lang, kundi para sa ating espiritu. Naparito siya para palayain tayo sa kasalanan. Amen. Upang yung espiritu natin ay magibabaw at hindi ang ating katawang lupa. Pero para sa mga tao, gawin mong tinapay ang batong ito. Pagpapala ang nais nila. Tinapay lang ang gusto nila. Pero para sa ating espiritual ang dapat natin hangarin. Amen. Dahil ang ating Panginoong Jesucristo ay namatay sa krus, nilinis na ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging malaya na makalapit sa ating Panginoon. Hindi na tayo nabubuhay pa sa tinapay, kundi nabubuhay na tayo sa mga bagay na espiritual. Dahil ang hinahangad natin ay buhay na walang hanggan doon sa langit na. Hindi na dito sa lupa, kundi sa buhay na walang hanggan, kasama ng ating Panginoon. Tandaan ninyo, ang ating Diyos ay Espiritu. Kaya nga dapat tayo mamuhay sa Espiritu. Sa paanong paraan tayo makakapamuhay sa Espiritu? Yung pagsisisi natin sa lahat ng ating mga kasalanan. Ihingan natin ang tawad yung lahat ng ating mga kasalanan sa ating Panginoon. Kaya nga sinasabi niya, ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Kung kinakain niyo ang tinapay na ito, magkakaroon kayo ng buhay ng walang hanggan. So, ibig sabihin ng salita mismo ng ating Panginoong Jesucristo ang magbibigay sa atin ng buhay para tayo makamtan natin yung pangako ng ating Panginoon na buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, magkaroon tayo ng takot sa ating Panginoon. Magkaroon tayo ng takot sa harapan niya. Higit sa lahat, dapat tayo magsisi sa lahat ng ating mga kasalanan. Tinawag tayo ng ating Panginoon upang tayo maligtas. Tinawag tayo ng ating Panginoon upang tayo magsisi sa lahat ng ating mga kasalanan. Kaya nga sabi niya, lumapit kayo sa Diyos. Lumapit kayo sa Diyos. Lalapit siya sa inyo. O lalapit lang kayo sa ating Diyos. Ang sabi niya, linisin ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Ibig sabihin, lahat tayo itinuturing ng ating Panginoon ng makasalanan. Kaya nga, malaya na tayo makakalapit sa Kanya. Dahil binigyan na niya tayo ng pagkakataon. Nakakatawag tayo sa ating Diyos ng Ama ko, Ama ko. Ibig sabihin, hindi na tayo anak sa labas, kundi tayo itinuring ng ating Panginoon ng mga anak na niya. Ang ating Panginoon ay nandyan lang. Naghihintay lang para sa atin upang tayo magsisi sa lahat ng ating mga kasalanan. Hinihintay lang tayo ng ating Panginoon. Buksan lang natin ang ating mga puso. Tanggapin natin sa puso natin ang kanyang mga salita. Paniwalaan natin yung mga salita na binibigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya nga, sa oras na ito, pagsisihan natin ang lahat ng ating mga kasalanan. May mga bagay tayo na kasalanan na gagawa sa harapan ng ating Panginoon na ninormal lang natin sa harapan niya. Pero ang totoo, nakikita tayo ng ating Panginoon. Kahit na sabihin mo na hindi tayo nakikita ng ibang tao, pero sa harapan ng Panginoon, nakikita niya lahat ng mga kasalanan na meron tayo. Mga bagay na magdadala sa atin sa impyerno. Yan yung mga bagay na dapat natin pagsisihan. Tandaan ninyo, malapit na dumating ang ating Panginoon sa Kristo. Malapit na dumating ang ating Panginoon. Kaya hanggat may pagkakataon pa, dapat tayo magsisi sa lahat ng ating mga kasalanan. Pagsisihan natin lahat ng mga nagawa nating mga pagkakamali sa harapan ng ating Panginoon. Higit sa lahat, tumangis tayo sa harapan ng ating Panginoon. Tumangis tayo sa mga kasalanan na meron tayo. Tumangis tayo sa kasalanan ng mga ating mga magulang. Dahil ang ating mga magulang ay walang pananampalataya. Kailangan na tayo mismo ay makiusap sa ating Panginoon na sila mismo ay tulungan ng ating Panginoon na magkaroon sila ng pananampalataya. Tayo mga tinawag ng ating Panginoon. Ang sabi niya, magliwanag kayo. Kayo ang asinan sa libutan. Kayo ang asinan sa libutan. So kayo mismo ang magiging halimbawa sa pananampalatayang ito. Kaya huwag kayo magpatuloy sa pagkakasala. Dahil sa pagpapatuloy niyo sa pagkakasala, kayo man ay nagiging hubad. Hubad kayo dahil sa kasalanan. Ang dapat manatili sa inyo na damit ay ang kaluwalhatian ng ating Panginoon. Hindi ang kasalanan, kundi yung kaluwalhatian sumasa atin, galing sa ating Panginoon. Kaya nga sa puso natin, alisin na natin yung kasalanan ito na umaalipin sa atin.
Alisin natin lahat ng mga karumihan. Palayain natin ang ating sarili sa mga nakaraan. Palayain natin yung mga nakaraan natin. Nagbagong buhay tayo. Lumapit tayo sa ating Panginoon. Moving forward tayo sa harapan ng ating Panginoon. Malapit na dumating ang ating Panginoon. Namumuhay pa rin tayo sa nakaraan. Huwag na natin balikan pa yung mga bagay na nakaraan. Pinatawad na tayo sa nakaraan natin ng ating Panginoon. Wala na yung nakaraan ng ating Panginoon kapag nagpatawad. Kakalimutan na niya lahat ng mga kasalanan mo. So huwag na tayo magpatuloy pa sa mga kasalanan, iniwan na natin noon. Huwag na natin balikan lahat ng iyon. Magpatuloy tayo sa pamumuhay na may kabanalan na. Mamuhay tayo na mga spiritual. Kaya nga tinawag tayo ng ating Panginoon upang tayo ay makibahagi sa araw ng pag-uukom, tayo ay maliligtas kasama ng ating Panginoon. Tayo mapapabilang sa mga pinangakuan niya na buhay na walang hanggan. Amen. Kung tayo ay sasampalataya at magsisisi sa ating mga kasalanan. Kaya nga kapatid, magpatuloy lang tayo sa pananampalataya. Magpatuloy lang tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Magpatuloy lang kayo sa pananalangin. Magpatuloy lang kayo sa pagbabasa ng Biblia. Dahil yan mismo magbibigay daan para sa inyo, para makilala ninyo ang ating Panginoon, para kayo mismo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Yan ang daan. Hindi kayo namumuhay sa pansarili niyo lamang. Although nagtatrabaho kayo dito, pero tandaan ninyo, pagmamay-ari na kayo ng ating Panginoon. Saan man kayo makarating, dapat nandyan yung buhay pananampalataya. Andyan yung buhay spiritual. Kahit saan kayo makarating, dapat nakikita sa inyo ang salita ng ating Panginoon. Nakikita sa inyo na talaga ang Panginoon ay buhay. Sa inyong pamumuhay. Hindi na tayo namumuhay na bilang mga bulag sa Espiritu. Tayo binuksan na ang ating mga mata. Nang sa gayon, alam natin yung mga bagay na ginagawa natin sa harapan ng ating Panginoon. Alam na ninyo kung ano ang tama at mali. Ibig sabihin, dapat maging mature na kayo sa pananampalataya. Hindi dapat tayo maging immature. Mature na kayo dapat sa pananampalataya. Alam na ninyo kung ano ang tama at mali. Sa harapan ng ating Panginoon, binuksan na ang inyong kaisipan. Binuksan na rin ang inyong puso para kayo ay magkaroon ng relasyon sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, sa oras na ito tayong lahat ay manalangin sa harapan ng ating Panginoon. Ihingan natin ng tawad ang lahat ng ating mga nagawa, mga pagkakasala. Itawag natin sa ating Panginoon lahat ng mga bagay